Habang patuloy ngang sinisilaw ni Shu si Noji ay iniisip naman nito kung ano-ano pang tricks meron ang ating bida. Hanggang sa ilang sandali pa ay may naramdaman nitong kakaiba at ayon nga kay Noji ay malapit nang matapos ang berserk mode niya. Napansin din naman ni Shu ang pagbabago sa aura nito kaya iniisip niya kung paala na ang superpower nito. At kung ganun nga daw ay oras na upang labanan niya ito. Nagtataka naman si Noji kung bakit tila kumpiyansa ang ating bida na naglalakad patungo sa kanya. Habang nakatingin na lang ito kay Shu ay iniisip niya kung naramdaman ba ni Shu na pawala na ang berserk mode niya o kung may iba pa itong tricks gamit ang ibang spiritual tool at kung ganun nga daw ay kailangan na niyang tumakbo. Nagulat naman ang ating bida sa biglaan nitong pagtakbo at sinabing Sir wag ka munang umalis maglaro pa tayo. Habang tumatakbo nga itong si Noji ay iniisip niya kung bakit may nakakainis na tao tulad ng ating bida at kung ang pagiging tarantado ay uri na din ng cultivator. Mabilis nang tumatakbo si Noji palayo kay Shu at ilang sandali pa ay nakita niya ang isang paliko na lagusan, iniisip nga nito na hindi siya makikita dito dahil makakakubli siya mula sa sun mirror ng ating bida, iniisip din nito na matapos siyang makapagtago ay pwede niyang ma-ambush si Shu at isang malakas na atake nga lang daw ang kailangan upang matalo niya ito. Nagulat nga si Shu nang biglang nawala si Noji. Pero mula umano sa karanasan niya o nang madaan siya dito ay isang magandang spot ito para sa surprise attack. Kaya naman ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang madetect ang lokasyon ni Noji at sa pagdilat nito ng kanyang mga mata, ay sinabing hindi mangyayari ang plano mo sabay labas nito sa kanyang sibat. Ilang sandali pa ay nakita na ni Noji ang anino ng ating bida na may hawak na sibat at dahan-daang naglalakad patungo sa kanya. Nang mapalapit nga ang anino na ito ay sinabi ni Noji na ito na ang tamang pagkakataon. Ginamit nito ang pinakamalakas niyang pag-atake sa pagnanais na mapatay ang ating bida sa isang atake lamang. Pero ilang sandali pa ay nagtataka ito dahil tanging ang sun mirror at sibat lamang ni Shu na nakabaon sa lagusan ang nakita niya at sa pagbailang ng salamin ni Shu ay unti-unti itong nagliwanag dahilan upang masilaw si Noji na may kasamang gulat at negative emotion. Hinugot nga nito ang sibat at habang nanginginig pa sa galit si Noji dahil hindi ito makakita ay dahan-dahan namang naglalakad patungo sa kanya ang ating bida, sinabi pa nga nito habang naglalakad siya ay mukhang bumabagal daw yata si Noji at kung di ka na ba tatakbo. Habang si Noji naman ay iniisip at na-realize na ang kanyang lakas ay mas mababa na sa B-rank kaya naman daw wala na siyang oras upang makipaglaro sa ating bida. Pinag-ignite nga nito ang kanyang espada at biglang lumabas sa likod ng ating bida ang purple phyton ni Noji kaya naman bahagyang nagulat si Shu dito. At habang palingon nga ito upang ma-counter ang atake ni Noji ay iniisip ng ating bida na may mga trump card pa pala itong si Noji. Hanggang sa ilang sandali pa ay iniwasan lang naman ng purple phyton ang ating bida at mabilis na pumalupot kay Noji na nagsasabing sana mag-enjoy ka dyan kasama ng espiritu ng aking sandata. Sumagot naman si Shu at sinabing huwag mo nang subukang tumakas, sabay ginamit nito ang buong lakas ng Divine Water kaya naman napapaisip si Noji kung ano ang nais gawin ng ating bida. Masyado nga ang takot ni Noji nang makita niya ang sobrang laking Divine Water na kung tutuusin ay madali na lang siyang lalamunin nito. Sinabi din ng natatakot na si Noji na ang pangkaraniwang batang tulad mo ay hindi magkakaroon ng dalawang Spirit Sword at ngayon ay may water ability ka pa, sino ka ba talaga? Sinabi nga lang ng ating bida na ako ang Diyos kaya sambahin mo ako. Sabay tanong kung nasa na ang pera na pinapa-transfer niya sa kanyang bank account, nagbigay na nga lang ng negative emotion itong si Noji habang sinasabi na wag mo akong tarantaduhin. Habang ang mga individual cultivator nga na ito ay nakikipagtalo at sinabing hindi nyo kami pwedeng gawin na panangga sa panganib kayo ang mauna. Pero sinabi lang naman ng hambog na ito na mapanganib ang pag-explore sa malamis na lugar na ito para sa mga individual cultivator kaya wag kayong pabigla-bigla. Habang si Carol nga ay nagagalit sa isang tabi muli sinabi ng hambog na win-win situation umano para sa mga individual cultivator pag sumunod ang mga ito sa utos nila. Hanggang sa ilang sandali pa ay nagulat at natakot ang mga ito at naputol ang kanilang usapan, sinabi nga ng mga ito na may kakaibang ingay silang naririnig patungo sa kanila at dahil sa kakaibang sigaw na kanilang naririnig ay iniisip kung mula ba ito sa mga halimaw sa ruin. Bahagyang ang pinagpawisan sa takot ang hambog na ito hanggang sa ilang sandali pa ay naaninag na nila ang mga palabas sa lagusan. Ang ating bida nga ay kasalukuyang nakasakay sa kanyang Divine Water na tila halimaw sa laki at hugis nito habang si Noji naman ay carry pa ang takbo dahil sa takot nito sa ating bida, dahilan upang magtaka ang mga ito nang makita nila ang dalawa. Habang hinahabol nga ni Shu si Noji ay sinabi nitong, "Babe huwag ka nang lumayo at tumingin ka sa aking mga mata,
Sumagot naman si Noji at sinabing tarantado patayin mo muna yang malakas mong ilaw. Nagtataka nga ang mga individual cultivator na ito dahil baliktad na umano ang sitwasyon nila. Ang dating humahabol ay siya na ngayong hinahabol. Sinabi nga ng lalaking ito na malakas daw umano pala talaga ang ating bida kaya nauunawaan na niya kung bakit ito naibigan ni Coral pero kakaiba lang daw talaga ang ugali nito. Sinabi naman ni Coral na yan ang isa pang naibigan ko niya dahil siguradong wala siyang katulad sa mundong ito. Patuloy ngang naghahabulan ang dalawa at dito ay sinabi ng ating bida na, "Huwag na tayong magpagod, alam mo namang hindi ka makakatakas sakin at malapit na din kitang mahabol." Sinabi lang naman ni Noji na, "Humph, sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin, pero alam kong ang divine water mo ay tutunawin lang ang mga spiritual tools ko." Hanggang sa maisip niya na matagal umano ang inaabot bago tuluyang matuno ang mga spiritual tools, at hindi siya basta-basta matatalo kung mabilis niyang mahahati ang divine water ng ating bida bago pa man matuno ang sandata niya. Dagdag pa nito ay may dagger pa naman siyang nakatago, bukod doon ay kilala daw ang kanyang espada dahil sa bilis nito. Huminto nga si Noji at agad na naghahanda ng kanyang pag-atake sa ating bida na patuloy pa din namang tumatakbo patungo sa kanya at ilang sandali pa ay naglunsad na nga ng pag-atake si Noji na agad namang tumama sa ating bida, sa divine water pala. At dahil kilala nga daw ang espada ni Noji dahil sa bilis nito ay tiyak na hindi ito matutunaw ng divine water at minabuti nga ni Shu na huliin ang espada nito gamit ang kanyang mga kamay kaya naman nagulat si Noji dito at iniisip kung paano ito nagawa ng ating bida dahil alam niya umano na mabilis siya pagdating sa espada. Sa takot nga nito ay nais na naman niyang tumakbo palayo sa ating bida pero hindi naman binibitawan ni Shu ang kanyang espada habang ginagamit nga ni Shu ang divine water ay sinabihan niya si Noji na ipagkatiwala mo na sakin ang iyong espada at tuluyan nga itong naaga ng ating bida mula sa mga kamay ni Noji. Kaya may libreng pagkain na naman umano ang divine water niya. Hanggang sa ilang sandali pa ay may purple na enerhiya ang patungo sa ating bida na naalarma naman dahil nakalimutan umano niya ang patungkol sa espiritu ng espada nito. Mabilis nang umiwas si Shu dito habang ang purple na enerhiya naman ay nagtungo sa espada ni Noji na kasalukuyang inaabsorba ng divine water. Ilang sandali pa ay naglo-loading na nga ang utak ni Noji, at naisip nga ng ating bida na ang espiritu ng kanyang sandata ay kusang nagtungo sa divine water ng ating bida nang walang kahirap-hirap. Mabilis ngang tumakbo palayo ang ating bida kay Noji dahil mukhang sasabog na ito sa galit niya, at iniwan nga muna niya ang K9 Corps upang makipaglaro dito nang makalayo siya, habang ang nagagalit na Noji naman ay sinabihan ng ating bida ng baliw at walang hiyang magnanakaw. Tinanong din ito kung nasaan na ang dignidad ng pagiging dragnet. Habang pasugad nga ito ay sinabi pa niyang, kung hindi dahil sa mga kagaguhan niyo ni Yishao ay hindi ako magkakaganito at malalagay sa mahirap at nakakahiyang sitwasyong ito kaya papatayin kita. Inatake nga ito gamit ng K9 Corps ni Shu pero madali lang namang nasangga ni Noji ito. Namamangha nga si Shu sa pambihirang lakas ng mga miyembro ng Kamisho at kung hindi lang daw sana gumagawa ng masama ang mga ito, pero huli na daw ang lahat dahil habang sinasabi ni Noji na papatayin kita ay tumama na sa kanya ang isa pang spirit sword ng ating bida. Pero matapos itong tamaan ng spirit sword ng ating bida ay pinipilit pa ding nitong makalapit kay Shu hanggang sa tuluyan siyang bumagsak, at sa pagbagsak nga nito ay makikitang nakalutang lang ang mga spirit swords ni Shu sa ibabaw ng kanyang katawan. Habang nakatingin nga ito sa mga spirit sword ng ating bida ay hindi siya makapaniwala na mamamatay na siya. At lalong hindi ito makapaniwala na tinalo siya ng isang gwapong binata. Tinanong nga nito ang ating bida kung paano siya tinalo nito, sumagot naman si Shu at sinabing, "Huwag ka kasing puro nood, mag-like at subscribe ka din sabay e-share ang video na ito sa 10 manhwa group, dahil kung hindi ay may masamang mangyayari sa iyo sa loob ng 3 araw, charot." Bago nga ito tuluyang mamatay ay nakuha pang magbigay ng negative emotion sa ating bida. Sinabi naman ni Shu na oras na para magpaalam ka sa mundong ito bilang prideful at matapang na B-rank master mula sa Kamisho. Ilang sandali pa ang nakalipas matapos niyang patayin si Noji ay nilabas ni Shu ang kanyang divine water at iniisip na malamang sa ilang sandali lang ay matutunaw na ang maliit na ahas na ito. Ang maliit na ahas nga na ito ay ang espiritu ng espada ni Noji. Pero bigla itong nagulat nang gumalaw ang ahas sa loob ng divine water na may nakakatakot na muka. Naguguluhan nga ang ating bida sa kung anong nangyayari sa espiritong ito at sa kanyang divine water, hanggang sa ilang sandali ay tinalikuran nga ng ahas na ito ang ating bida na parang babae na nagtataray,
Habang nagtititigan nga ang mga ito ay iniisip ng ating bida kung bakit ang espiritong ito ay napaka-aktibo at malakas pa din kahit na namatay na ang nagmamay-ari nito. Ang purple na bulatingang ito ay tila galit habang nakatingin sa ating bida at ilang sandali pa ang nakalipas ay unti-unting nagbabago ang kulay nito, hanggang sa tuluyan itong naging kulay ginto kaya naman napapaisip ang ating bida sa kung anong nangyayari dito. Tumutunog nga ang bulating ito na parang ahas. Ang ibig niya palang sabihin ay bigyan siya ng dugo ng ating bida na nagtataka naman dahil tila nauunawaan niya ang sinasabi nito. Sinugat nga ni Shu ang kanyang daliri at sa pagtulo ng kanyang dugo ay mabilis itong hinihigop ng bulating ito. Ilang sandali pa ay nagkulay dugo ang mga mata nito at tila naging sawa ito na sasakmal ng higupin ang dugo ng ating bida, kasunod nito ay nabalot sila ng malakas at nagliliwanag na enerhiya. Matapos nga nito ay naramdaman ng ating bida na tumibay ang koneksyon nila ng Divine Water, mukhang dahil nga daw ito sa bulate na ito kung saan matapos itong ma-absorb ng Divine Water ay naging espiritu na ito ng Divine Water niya. Dahil espiritu na ito ng Divine Water ng ating bida ay hindi na natin ito tatawaging bulate. Masaya nga ang ating bida dahil meron na umano siyang spirit weapon, hindi na din daw siya maiinggit sa Black Dragon ni Yishao ngayon habang iniisip na mas malakas ang kanyang maliit na ahas sa Dragon ni Yishao. Sumigaw nga ang ating bida at tinawag itong Peppa Snake, ipakita mo sakin ang iyong kapangyarihan, pero parang si Psyduck pala ito at hindi lumabas sa Pokeball. Tila tinamaan naman ng emotional damage ang ating bida nang ma-realize niya na hindi niya ito magagamit sa pag-atake ang ahas na ito. Napapatanong nga ito sa kung ano daw ang magiging silbi ng basurang ahas na ito at sa paghawak nga niya sa kanyang ulo ay nabitawan niya ang espada. Na mabilis namang hinigop ng ahas na ito at nginuya-nguya na parang chicharon lang sa lutong ang dating Shu na excited nang magkaroon siya ng spirit weapon ay biglang nanlumo ng malamang hindi niya ito magagamit sa pag-atake habang patuloy lang naman ang pagkain nito sa spiritual tool. Mabilis nga nitong naubos ang espada at habang nakatingin ito kay Shu na hindi pa din makapaniwala ay sinabing hindi na din ito masama kahit na hindi niya ako matulungan sa pakikipaglaban ay spirit weapon pa din ito. Pag-alis nga ng mga kamay ni Shu sa kanyang mga mata ay nagliliwanag ito at nagmukha na namang demonyo ang ating bida habang iniisip na makakagawa ito ng mabisang mental attack gamit ang ahas na ito pag nakita ng mga kalaban niya kung paano kainin at gawing kornik ng ahas na ito ang kanilang mga sandata. Dahil tapos na umano ang laban niya sa miyembro ng Kamisho ay babalik na ito bilang mahina, mahirap at kawawang individual cultivator. Pero bigla namang may nagsalita at sinabing ayun yung misteryosong miyembro ng Dragnet at na-realize nga ni Shu na kilala na siya ng mga malalaking organisasyon kahit pa nakasuot ang mask at sombrero nito dahil makikilala pa din siya pag ginamit niya ang Sun Mirror at Divine Water at mas mainam nga daw kung babaguhin niya ulit ang balat kayo niya. Nagpatuloy na nga ito sa isang lagusan habang iniisip kung anong kayamanan kaya ang makukuha niya dito, pero makalipas ang 10 minuto ay naumay ang ating bida. Dahil nakita na naman niya ang bangkay ni Noji kaya naman napasigaw ito sa inis dahil pabalik-pablik na lang siya at paikat-ikot sa kuwebang ito. Kailangan nga daw niyang gumawa ng marka upang hindi siya maliga ulit pero napapaisip ito sa kung anong marka ang dapat niyang ilagay. Hanggang sa ilang sandali pa ay binabasa ng 3 makong na ito ang marka ng ating bida at sinasabing, "Ako si Doraemon. Kung luluhod kayo at ipapalo nyo ang inyong mga ulo sa sahig ng 3 beses ay ibibigay ko sa inyo ang abilidad na time travel. Ang hambog namang ito ay naiinis na habang iniisip kung sinong tarantado ang nagsulat ng mga ito sa dingding ng ruin, hanggang sasabihin pa ng ibang cultivator na may nakasulat pa dito, "Dal iyan ninyo at tungkol ito sa ruin." Agad namang nagtungo ang hambog dito habang ang iba ay iniisip kung anong ibig sabihin nito, nakasulat nga dito ang katagang, "About the ruins. I have 3 points to make," o sa Tagalog ay sinasabing may 3 punto akong gagawin. Maging ang hambog nga na ito ay nagdilim ang muka habang iniisip ang ibig sabihin nito, hanggang sa ma-realize naman ng isa na ang 3 points na nakasulat dito ay ang 3 tuldok sa dulo kaya naman sunod-sunod ang bigay nila ng negative emotion sa ating bida. Sa galit nga nito ay iniisip na kung sino man ang nagsulat nito ay malamang sa sobrang naiinip na ito at walang magawa sa buhay. Pero ano kaya umano ang punto nito sa pagsusulat sa dingding? Nagpatuloy na nga ang mga ito sa paglalakad habang ang ating bida ay tamang kubli lang sa Gedli, napabuntong hininga nga ito sa pag-alis nila pero hindi pa umano tapos ang wall creation niya, habang tinitignan naman nito ang kanyang system ay sinabing sulit talaga ang pagpunta ko dito sa Kuchang Ruin, dahil matagal na umano mula nang naka-earn siya ng negative emotions na ganito kadami.
Sinabi pa nga nito na mukhang may sapat na umano siyang puntos ng negative emotion upang bumili ng bagong starfruit. Kaya naman agad-agad nitong binili ang starfruit at kinain ito dahilan upang magliwanag muli ang bituin sa kanyang solar system. Habang naglalakad nga ito at patuloy na nagsusulat sa dingding ng ruin ay iniisip nito na pag nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa ay paniguradong makakaipon siya ng sapat na puntos upang makabili ng starfruit para kay Xiaoyu, pero bigla itong nanigas ng maalala kung nasaan ang kanyang kapatid. Kung malinaw pa nga daw ang memorya niya ay hindi pa niya nakikita si Xiaoyu magmula nang pumasok siya sa kastilyong ito. Habang si Xiaoyu nga ay nasa labas pa din ng kastilyo at galit na galit, iniisip naman ng ating bida na malamang sa nahuli ito at hindi nakapasok sa kastilyo. Iniisip na nga din ito kung paano siya magpapaliwanag kay Xiaoyu dahil hindi naman niya nais ito pero bigla ang bumulusok sa ilalim ng lupa ang kastilyo. Pero ilang sandali pa ay nakakita ito ng liwanag mula sa magkabilaang lagusan, iniisip nga ni Shu na napapalibutan siya at kailangan niyang magtago mula sa mga ito. Hanggang sa ilang sandali pa ay buhat-buhat niya ang isang malaking bato kaya naman tinanong siya ng lalaking ito sa kung ano ang kanyang ginagawa, sinabihan nga niya ito na ibaba mo na yan at sagutin mo ang tanong ko. Ilang sandali pa ay nakita din siya ng grupo ng habog na ito at napapatanong kung kilala ba nila ito at ano ang kanyang ginagawa, pero sinabi naman ng isang ito na hindi namin yan kilala. Napatanong nga din ito kung nauna ba itong pumasok sa lagusan bago sila dahil ang lahat ng individual cultivator umano ay puwersahang pinasama sa iba't ibang grupo ng mga B-rank na ito. Napapaisip nga ang ating bida sa kung ano ang dapat niyang sabihin upang makalusot siya sa mga ito nang hindi nalalaman na siya ang misteryosong miyembro ng Dragnet. Pero buti na lang at napansin siya ni Jing Chan na agad-agad tinawag ang ating bida at sinabing bakit nandyan ka, naligaw ka ba? Natuwa nga ang ating bida nang marinig niya ang tinig ni Jing Chan, agad-agad nga ay nagtungo ito kay Jing Chan habang ang gorilyang ito na may tattoo sa balikat ay iniisip na isang pangkaraniwang individual cultivator lang ang ating bida na naligaw. Hindi na nga daw niya malaman ang pagkakaiba sa mga itsura nito dahil halos magkakapareho o magkakamuka umano ang mga walang kwentang individual cultivator na ito. Nagpaalam na nga ang hambog dahil kailangan niya na daw mahanap ang core ng ruin at lagusan palabas dito sa lalong madaling panahon, habang ang gorilya naman ay iniisip na bumalik na naman sila sa nadaanan nila. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nagkakasalubong pa din ang mga ito pero patuloy pa din naman sila sa paghahanap sa tamang lagusan, mukha namang pagod na ang ating bida kakasunod sa mga ito. Pero bigla siyang napalingon nang tanungin siya ni Jing Chan kung may alam ba ang ating bida patungkol sa maze na ito pero sinabi lang naman ni Shu na wala siyang idea at naligaw lang din siya. Hanggang sa muli silang makakita ng mga nakasulat sa pader kaya naman nagulat ang ating bida. Dito nga ay nakalagay ang mga katagang, kung binabasa nyo ito ngayon ibig sabihin ay hindi kayo ang unang naliligaw sa lugar na ito. Masyado naman ang hagak-jack ni Jing Chan dito at tinanong nito kunwari ang ating bida sa kung sino kayang master ang nagsulat nito. Sinabi nga ng ating bida na malamang sa ang nagsulat ng mga ito ay isang gwapo, mapagmahal at nakakatuwang cultivation master. Habang si Jing Chan ay iniisip na tama ang hinala niya na ang ating bida ang nagsulat nito at higit sa lahat ay malakas na cultivator ito. Muli naman silang nagpatuloy sa paglalakad sa pagnanais na makita na ang tamang lagusan pero biglang nasira ang flashlight ng mga ito, kaya naman iniisip na nila kung paano sila makakalabas sa madilim na lugar na ito. Nakatitig lang naman si Jing Chan sa ating bida, at iniisip kung bakit napakakalmado nito sa ganitong lugar. Pero bigla din niyang naisip na malamang daw sa ang mga ganitong bagay ay pangkaraniwan na lamang sa mga masters tulad ni Shu habang inaalala kung paano nito katukin ang mga itim na bato sa pagnanais na makakita ng Satanas. Kinikilig nga ang gaga sa tabi ng ating bida habang di naman malaman nito kung ano ang nangyayari dito. Ilang sandali pa ay natuwa na ang mga ito dahil naririnig umano nila ang agos ng tubig, ang ibig sabihin nga nito ay nakita nila ang lagusan palabas sa maze na ito. Ilang sandali pa ay nagmamadali nang lumabas ang mga ito ay Diyos ko Rudy ang melon ni Jing Chan na paano na. Maging ang ating bida nga ay nasama na sa gitgitan pero ilang sandali pa ay nakaalis din siya sa mala sardines na pwesto niya dahilan naman upang bigla siyang ma-outbalance na kumapit sa balikat ni Gorilya na may tattoo pang unicorn. Hindi naman ito pinansin ni Gorilya dahil sa tuwa din ito na nakalabas na sila sa maze. Ang mga individual cultivator nga na ito ay agad-agad nagtungo sa tubig at sinasabing ang underground river umano ay palatandaan na may lagusan palabas dito. Habang umiinom at tinitignan nga nito ang mga tubig ay napansin nila na maitim ang kulay ng tubig pero pag sinalok nila ito ay malinaw naman.
hanggang sa biglang may kumagit sa paa nito at nakita ang isang malaking kuto, at mas marami pang kuto ang lumalabas mula sa ilog na ito. Surut daw pala ang mga ito, wika ng lalaking ito na mabilis tumatakbo at humihingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan. Habang tumatakbo nga ito at may tila kung ano nang gumagapang sa kanyang katawan patungo sa mukha nito, ay may biglang umatake sa kanya dahilan upang mahati ang katawan nito, kaya naman nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Kailangan na umano nilang makaalis dahil pasugad na sa kanila ang mga surot na ito. Pero ilang sandali pa ay may malaking kamay na gawa sa wind spirit ang dumakot sa mga ito, na habang napapaisip sa kung anong nangyayari, ay sinabi ng isa sa Gedli na kagagawan daw ito ni Ergo, dahil si Ergo ay may abilidad ng air element at kaya nitong ma-compress ang hangin. Habang ginagamit nga nito ang abilidad niya, ay tinanong niya kung ano sa tingin ng mga individual cultivator na ito ang dapat nilang gawin, at inutusan nga ang mga ito na labanan at patayin ang mga surot na ito. Pagbitaw nga niya sa tatlong individual cultivator na ito, ay naiinis pa ang isa dahil ginagawa silang panangga ng gorilya, pero sinabi naman ng isa na papalapit na ang mga surot, hindi ito ang tamang oras para magreklamo. Ginamit nga nila ang kanilang mga abilidad upang atakihin ang mga surot na ito, at sa gulat nga ng isang ito na umubra ang atake nila, ay sinabi pa niyang mahihinang nilalang lang ang mga surot, pero ilang sandali pa ay mas nagulat at natakot ito nang may sumigaw na sa likuran mo. Pagtingin nga niya sa kanyang likuran, ay huli na ang lahat dahil kinuyog na siya ng mga surot na sinasabi niyang mahinang nilalang. Naiiyak nga ito habang sinasabi sa mga surot na umalis kayo. Pero unti-unti pang nabalot ang mga katawan nito ng surot na ito. Ginamit nga niya ang buo niyang lakas upang maalis ang mga surot sa katawan niya gamit ang fire element, ay nais nitong sunugin ang lahat ng mga nakakapit sa kanya, habang ang dalawang ito naman ay mabilis na tumatakbo sa takot na madamay sila sa pagsabog. Pero ginamit naman ng gorilyang ito ang kanyang abilidad upang masama sa pagsabog ang cultivator na may fire element, at mas mainam na umano ito upang hindi na makatakas pa ang mga surot na nakabalot sa kanya. Muli nga niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan habang sinasabi na panuorin ninyo ito. Kung gusto ninyong makalabas ng buhay sa ruin na ito, ay tigilan nyo na ang pagtakbo, dahil ang pagpatay lang sa mga ito ang paraan upang makapagpatuloy tayo. Sabay pinisak nito ang mga natitirang surot mula sa pagsabog. Habang natulala lang ang mga individual cultivator na ito sa ginawa ni Gorilya, ay sinabi niyang, ano pa ang tinatayo-tayo nyo dyan, umpisahan nyo na ang pagpalang sa mga surot. Sa takot nga nila sa B-rank na gorilya, ay agad-agad silang sumugod patungo sa mga surot at ginamit ang kanilang mga sandata at kapangyarihan upang paslangin ang mga ito. Samantala, sinibat naman ng ating bida ang isa sa mga ito at hinuli. Habang iniisip na ginagamit lang talaga ng gorilya ang mga individual cultivator na ito upang linisin ang kanyang dadaanan, hanggang sa naiisip niya na isang nabubuhay na nilalang din ang mga surot na ito sa loob ng ruin, kaya naman iniisip din ito kung tulad ba ito sa mga satanas pag pina-absorb niya sa divine water niya. Pinasok nga ni Shu ang surot na ito sa kanyang seal upang maipakain sa kanyang ahas, at iniisip kung ano kaya ang magiging resulta nito. Pag nadagdagan umano ang lakas ng divine water matapos niyang ma-absorb ito, ay sisiguruhin niya na ang lahat ng surot na ito sa ilog ay ipapakain niya dito.